Tayo ay sabay-sabay na magbabasa sa Mateo 10:29-31. Sabayan po ninyo ako sa aking pagbasa. Hindi ba ipinagbibili sa halaga ng isang salapik ng sor 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo ay bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong malakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang ating pong tema ay God is determined about His relationship with us and requires a fervent response from us. Pagpasok ng bagong taon, ang ating nasa sa loob ay ano kaya ang mangyayari sa akin sa taon? Ano kaya ang magaganap sa aking buhay? Lahat po ng aspeto nito ay hindi pa natin alam. Unless na narito tayo at nangyayari ang isang bagay at present, pero sabi nga, mamaya, bukas, hindi natin alam. Mahalagang bagay po na magkaroon lagi tayo ng paunawa tungkol sa Diyos na ating kinikilala. Ganda yung sabi ng awit, I know Jesus. You know, ang isa sa magbibigay sa atin ng motivation to continue our walk in faith in this life. Hindi ho tayo magkakaroon ng motivation unless may iba ho tayong ambisyon na nagdadrive sa atin papunta doon sa ating gustong puntahan. Pero para sa atin na nakaunawa kung ano po ang salita ng Diyos na kanyang pinahayag sa atin mula sa kanyang salita sa Biblia, ay alam po natin kung ano ho ang dapat magtulak sa atin, mag-motivate sa atin, o magpalakas sa atin na harapin ang bukas. So, God has not forgotten you. Ang Diyos ay hindi nakakalimot o hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nais po namin ng patuloy na ipahayag ang aming pagpupuri sa salamat sa inyo. Bagamat ito ay expression lamang ng aming salita, ngunit higit ninyong kita ang aming puso. Alam ninyo ang aming saloobin kung sa pagdagit namin ng pagpupuri at pasasalamat ay tunay na taimtim nyo sa amin. Patitin ninyo, O Diyos, ang aming kalagayan sa inyong harapan kung paano kami lubos na umaasa at nagtitiwala sa inyo para sa aming kinabukasan. Sa umaga ito, sa aming pong pagpupulay, muli mong buksan ang aming mga puso at isip. Nawa po ay mapakinggan ka namin. Nawa ay sa tulong ng Banal na Espiritu ay paunawa sa amin ang kahulugan ng inyong mga salitang ito. At mapalakas ang aming mga loob, pananalig, upang lumakad ayon sa inyong kalooban sa buhay na ito. Kahit na ano pa ho ang aming karagayan, karanasan, kahit ano pa ho ang aming dinadaan ng mga pagsubok sa panahon ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong pagsama. Salamat sa presensya ninyo, Panginoon. At lahat po ng ito aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo ba kung ilan ho ang pangako na nakasaad sa Biblia? Meron pong nagbilang niyan, pero ayon po doon sa nagbilang, mayroong 3,573 na mga pangako ang makikita ko doon natin sa banal na kasulatan. Sa King James Version ng Biblia ay binanggit ng kumikit o doon sa bilang na 50 ang salitang promises o promise. Kaya malinaw na ito hong pangako ay isang bagay na kung saan ay binibigyan natin ng tinatawag na pagpapahalaga, especially kung sino ang nagbitaw ng pangako. So kung mayroong 3,573, maaaring hindi yung specific yan para sa ating lahat. Kasi may mga pangako sa Biblia na yan mo ay para sa Israel lang. Pero meron, kumbaga ho ay general or in principle, ay pwede natin i-draw, sabihin kunin, at gawin para sa atin pangako ito. So,
Yun po ang ating makikita. Sa Exodus 2:24, narinig daw ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Exodus 2:24. Ito yung panahon na kung saan ay ang Israel ay dumadaing sa Diyos sapagkat naranasan na ho nila ang hirap ng kanilang kalagayan sa kamay ng mga Ehipsyo. Dahil unti-unti na ho silang pinahihirapan sapagkat nakita na ho ng mga paraon na sila ho'y magiging threat o panganib sa buhay ng mga Ehipsyo. So, pinailangan na ho silang gibinig o sigiin at naramdaman na ho ito ng mga Israelita. At dahil doon, tumawag daw sila sa Diyos. At kaya ho itong Exodus 2:24, din ho sila narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang tipan. Now, pag sinabi po natin naalala, ibig sabihin nakalimot ba ang Diyos? Nakalimot ba siya? Nalimutan niya ba na, ako nga pala mayroong tipan? Hindi ho ibig sabihin noon ay nakalimot. Patuloy na naalala ng Diyos, subalit ayon sa takbo ng tinatawag mong plano o layunin ng Diyos sa bayan ng kanyang hinirang ay kanyang ipinadama sa kanila na hindi siya totally malayo. At dahil doon ay, sabi nga ang binibigang pansin dito yung kanyang tipan, yung covenant, kung saan ay inaasahan ng Diyos na ito kung kanyang binigay na pangako nila Abraham o sa mga ninuno ng mga Israelita, ay kanyang tubo pa rin. Ang tipan po sa banal na kasulatan ay napakahalaga, especially sa lumang tipan, yung covenant na sinasabi ko. Yan ho ay ginagawa ng mga, yung tinatawag ko natin mga namamahala doon sa kanilang pinamahalaan. At meron mong mahalagang tinatawag kong mga pangakong binibitawan doon. Kung paano halimbawa yung namamahala ay kukuk doon sa kanyang pinamamahalaan, yun naman kanyang pinamamahalaan ay dapat magpasamo at sunod sa nais ng namamahala. Ito ay isa sa tipan na nangganap o nangyari sa buhay ng Diyos at saka ng Israel. Kaya may pangako mo ang Diyos sa kanila na hindi sila pababayaan. Kumbaga, itong kanyang bayang ito ay kanyang hirang, ay kanyang liningapin upang tuparin yung kanyang purpose o layunin para sa kanila. Dito po sa ganitong diwa natin gustong tignan, yung binasa sa atin kanina. Actually, yung chapter 10, isang bahagi kung saan ay makikita ko natin yung context. Ano ho ang kondisyon ng mga mananampalataya? Sinabi ng Panginoong Kristo, walang alagad na higit sa kaysa kanyang guro. So, definitely, tinutukoy niya rito yung disciples mo siya. At walang alipin higit sa kanyang Panginoon. Ito may sa tao, baga sa ugnayan ng tao, ng kanyang namamahala, o yung employer at saka employee. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro. Take note ng mga salitang yun. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro. Hindi yung sinabi ito, masiyahan ang alagad na matulad sa kapwa niya alagad. Masiyahan ang alagad na matulad sa ibang alagad. Ang sabi, masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro. At ang alipin matulad sa kanyang Panginoon. Meaning, ang gusto sabihin ng Panginoon dito, matulad kayo sa akin. At ano po ang kanyang gusto sabihin? Kung ang puno ng sambahayan, ang tinutukoy ko niya dito ay siya, kung ang Panginoon o ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, ano pong ibig sabihin nun? Si ang Diablo. Kung tinawag nila si Jesus na sa Diablo ka, ay lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahan. Ibig sabihin ganito, kung tayo mo ay mag-claim na tagasunod tayo ni Jesus, i-expect mo natin ang worship. Eh kung si Jesus na tinawag nilang demonyo tayo pa. Magkakamali tayo kung ang tingin natin pagsunod natin sa Panginoon magiging madali para sa atin. Actually, ang tinatawag ko ng isang aklat na Gospel According to Christ ay isang radikal at mahirap na ebanghelyo. Ika nga ko yun sa diwa ng pagiging tagasunod sa ating Panginoon. So, pansinin nyo, doon mo sa ganong kalagayan, ay doon mo nagsalita si Jesus sa kanyang mga alagad. Sa kanilang mga sumusunod sa kanya. Nung sabihin mo niya ito sa talatang 20, ang sabi niya ganito,
Di ba ipinagbibili ang isang kusing ng dalawang maya, ngunit isa man sa kanila ay hindi natutuhulog sa lupa na hindi batid ang inyong ama, na hindi batid ang inyong ama. At maging ang mga buhok sa inyong mga ulo ay alam niya, huwag nga kayong matakot, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Doon sa kontekstong yun, ang nais ipakita ko ng Panginoon ni Ganito, hindi mo mawawalan ng halaga ang pagsunod niyo sa akin, bagamat mahirap. Ito ang isa sa ating struggle. Bakit? Tingnan nyo. Ang Diyos ay soberano. Pag sinabi ko natin, ang Diyos ay soberano, ito ang ibig sabihin. Awit 115 verse 3. Ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Nasa mga langit, Kanyang ginagawa ang Kanyang maibigan. Ano ang ginagawa ng Diyos? Yung gusto niya. Yung gusto ba natin? Hindi. Yung gusto niya. Ibig sabihin, ang Diyos na nakakaalam sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na sumasa lahat, ay Diyos na alam kung ano ang Kanyang ginagawa at ang gusto niyang gawin, yun ang gagawin niya. At ito ang mahalagang tanong dito. Paano kung ang gusto ng Diyos, hindi mo gusto? That's the point. Paano kung ang gusto ng Diyos sa buhay mo, hindi mo gusto? Ano gagawin natin? Sasabihin natin, akong akin muna to, saka ka na. Pag gusto ko lang gagawin mo, approve ka sa akin. Pero dahil ayaw kong ginagawa mo sa akin, ay di, sa iba muna ako. Mga kapatid, ito hong ganong uri ng saloobin, ay alam ng Diyos. Kaya nga, dito niya ho binigyan ng binitawan yung mga ganitong pagpapahalaga sa kanila, sa kanyang sinabi, tungkol po doon sa saloobin na kung anong meron sila. Ang ating mong pananaw sa mundong ito, pag sumunod tayo sa Diyos, madali. Lalo mong magiging masarap at madali ang buhay. That's the main connotation or mindset. Sabihin mo natin, yan ang nasa isip ng tao. Para ang pagsunod sa Diyos ay magpapasarap, magpapalagay sa kalagayan na parang walang katulad sa mundong ito. Kung ang pinag-uusapan mo natin is spiritual, that's true. Pero kung ang pag-uusapan mo natin is yung paglakad natin sa mundo, that's not true, that's false. Kasi sabi lang mo natin kanina, doon sa mga talatang binasa natin, si Kristo mismo ang nagsabi na kailangan kayong matulad sa Panginoon. Sabi niya, kung tinawag siyang demonyo, ayun, itatawag sa atin, anghel. Ibig sabihin, mas worse ang gagawin sa inyo. Kasi tagasunod kayo ni Kristo, mas uusigi kayo. So, soberano po ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngayon, dito natin nais makita yung kanyang gustong ipakita sa atin na pangunawa. Bakit ko ang Diyos hindi nakakalimot? In the sense na, dahil ang ating tema ay yung kanyang relationship sa atin ay gusto niyang maranasan natin. Makita natin na talagang determinado siya. Siya ay talagang hindi siya kakalas, hindi siya luluwag doon sa kanyang pakikipag-ugnayan sa atin. Dahil gusto niyang ipakita na siya nananatili sa kanyang pangako. Dahil ang ating mga inawit kanina, sabi ko nga kanina, habang nag-aawit tayo, kami doon sa awit kanina, ng Kuya Rolly at Imadu ay merong mensahe tungkol po doon sa pangako. Dahil gaya ng aking sinabi, ano po ba yung mag-motivate sa atin para magpatuloy? Kung wala po tayong panghahawakan. At kung may mga pangako na tayong pinanghahawakan, dapat malinaw sa atin kung sino yung nangako. So ito po yung mga ilan sa nais natin pagbitin dito sa ating teksto, ang kanyang pag-aalala kahit sa maliit na halaga. Ang kanyang pag-aalala kahit sa maliit na detalye, at ang kanyang pag-aalala sa buhay ng mga hinirap. So tingnan po natin ang bawat bahagi ito. God is concerned even to lesser value. Sabi po niya doon sa talatang 20, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Mga kapatid, ayon nga sa Lucas 12:6, ang maya ay isang uri ng ibon na mabibili lamang sa murang halaga. Akin pong tinignan dahil ang paghahandog sa templo ay pwede ko kayo maghandog ng ibon.
Pero alam niyo ba kung sino lang mo pwede maghandog? Yun yung mga mahirap. At ang maya pala ay kinakain. Kinakain pala nila ito. So, ibig sabihin, isipin niyo kung gaano kaliit yan. Ayun lang pala yung pagkain ng mahirap. Kaya pala ho yan ay murang-mura. Yan daw ho sabi ko na isang komentary, ganito pag bumili ka ng 4, alam mo, bumili ka ng 4, kasi ang maya sa isang unang mabibili lang sa murang halaga, 2, halimbawa 2, itong halaga, so 4, hihilingan ka pa ho nung nagbebenta ng isa. Dahil napakamura. At anong ginagawa? Kinakain. Nino? Ng mahihirap na tao. Pagkain lang mo ng mahirap. Hindi naman itong pagkaraniwang ibon sa atin. Actually, yan ay parang hindi natin pinapansin dahil walang gaanong halaga. Kumbaga, ang kanilang kalagayan din ng mga ordinaryong ibon natin nakikita. Ngunit hindi nahuhulog ang isang maya sa lupa kundi kalooban ng Diyos. Medyo may twist. No, sabi ko tulad ng Panginoon ang maya ay pinagbibili 2 kusing o 1 kusing ang 2 maya. Ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. Bakit din? Ano ho yung twist? Yung walang halaga, yung kinakain ng mahirap, yung kumbaga pwedeng wala na, hindi papansinin, ay para sa Diyos, hindi daw mahuhulog sa lupa, meaning mamamatay, nang hindi niya kalooban. Mga kapatid, kung iisipin mo ninyo ito, parang, ganito ba ang Diyos na sa kahit sa maya ay nagpapahalaga siya na hindi mahuhulog ang maya sa isang tirador o baril na gagawin ng isang tao para mamatay, na hindi iyon ipapahintulot ng Diyos? Yun ay malinaw na ipinakikita. Doon po sa ating sinabi kanina, sa awit 115 verse 3, ano sabi ko natin niya? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa, kanyang ibigin. Paano po mga kapatid? Paano kung ipahintulot ng Diyos na subukin tayo? Napakabigat. Napakabigat. Yung halos dapat na. Tayo po'y relax ngayon kasi hindi natin kita yan. Alam nyo, lagi ko nasasabi ito kapag tayo ay mayroong mga paalaala. Sabi ko hindi natin dapat ipanalangin na Lord, ilayo mo sa akin ang pagsubok. Hindi ko tamang panalangin yun. Mali. Hindi rin panalangin sabihin, Lord, ilayo mo ako sa ganito. Kasi, ang ibig ko sabihin doon is, kasi alam ng Diyos kung anong ginagawa niya. Ang dapat po natin sabihin ganito, Lord, ihanda mo ako. That's the right prayer. Kasi kung ilalayo lahat ng Diyos, ay matitira sa atin. Sarap, ginhawa, na parang hindi na natin siya kailangan kasi napakaalmo ng ating tayo. Kung ang Diyos na kanyang ginagawa ay kanyang magustuhan, paano kung gustuhin ng Diyos? Paano kung gustuhin ng Diyos na isang maya ay mahulog? Mahuhulog. Wala tayong magagawa. Kung paano kung gusto ng Diyos na kunin ang buhay mo ngayon, mamamatay ka. Wala kang magagawa. Paano kung gusto ng Diyos na bigyan ka ng sakit na malubha? Mangyayari sa iyo. Wala kang choice Hindi mo pwede sabihin, ilayo mo lahat sa akin. Ano gagawin nyo? Wala kang control. Kahit ang pinakamalakas na tao, pinakamaingat na tao sa kanyang katawan ay pwedeng magkasakit ng malubhang sakit. Pwede kang maaksidente. Pwede kang mamatay sa hindi ba ipaliwanag dahil dahilan ng kamatayan. Isang araw, ako dumalaw sa isang pastor na sumakabilang buhay, ilangan ako sa kasal. Diyan ako, malapit lang ako. Sabi ng asawa sa akin, Tino, hindi ko may paliwanag ng doktor kung ano sakit, pero yung mga bukol ay kumalat na sa katawan. Pero hindi mo makita ang source, the primary source of the cancer. Pero kumalat na akong cancer. Naalala ko yung sabi ng aking inaanak na pastor na yun, estudyante ko yun, sabi daw niya doon sa kanyang may bahay dito. Di nung takbo sa ospital, sabi raw ay basta yan, kung kalooban na ng Diyos na ako'y kukunin dito, ang ayos ko sa handa na. Bata ko ito. Nagpapastos, masarap po yan. Sabi niya, handa na.
Mga kapatid, ang mga ganitong bagay sa ating buhay ay hindi natin kayang limitahan. We are not in control, but God is in control. Now, ay kung sinasabi ko, gagawin ng Diyos kung ano pa niya magustuhan, ay ibig sabihin, gawin ng Diyos. Kaya nga, gaya ng ating pinag-uusapan ngayon, ito po sinabi, hindi mahuhulog ang isang maya sa lupa kung hindi kalooban ng Diyos. Ibig sabihin noon, kahit sa isang maliit at walang halagang bagay, ay binibigyan ng importansya ng Diyos, ganun po ang kanyang tinatawag na pagmamalasakit. Ay maya lang yun. Ay yan yung kami bagay pinapartiklaan namin. Kumbaga, sa puno po ng cherry, napakarami niya, ay partiklaan kami ng partikilaglaban, gawa ng madami. Ganun lang, parang wala. Tapos so, yan iiwan na namin, dahil hindi man pinakain yan eh. Pero sa kanila pala, pinakain. Sa dami ng mas malaking halaga sa mundo na maaaring pahalagaan ng Diyos, nasa kamay niya kahit ang maliliit na bagay. Hindi ba, parang pwede natin isipin na, hindi ba concern ang Diyos sa nangyari sa World Trade Center sa Amerika, na ilang libong namatay, yung panahong ilalim noon, doon sa bandang, hindi ko alam kung ground floor o basta doon, ay meron doon mga batang nag-aaral, ay di yung humuho yun, marami doon namatay doon eh. Tapos yung nangyari pa kung mga kapatayan dyan sa iba-ibang bansa, kahit dito sa atin. Ngayon, nanganganib, sinusubaybayan mo yun sa news, ang gera ng Iran at Saudi. Gaano maraming Pilipino ang nariyan sa Saudi? Once na mag-Iran ang gera, mag-displace mo lahat yan dahil, siyempre, kung magbubumbahan mo yan, hindi na conventional na gera na yun. Hindi na ho yung patago-tago sa punong gayan na, hindi na ho ganyan ang gera eh. Yan ho yung titignan sasabihin, ito Riyadh, ito Damam, ito Al-Kubar, bagsakan na yan isang nuklear. Ay di naman kahit saan kayo nandun, pagsabog mo, patay kayo lahat. Mga kapatid, we are not in control. Marami tayong kapatiran doon, mga mahal sa buhay ng ating mga kapatid dito, nandun. Nananalangin tayo sa mga OFWs na ating kapatiran. But we are not in control. Kaya lang, kung nakikita ko natin na ang Diyos ay nagpapahalaga sa ibon, nagpapahalaga rin siya sa mga tao, at in particular, sa kanyang mga minamahal. So, tingnan po natin sa diwang ito kung paano natin pwedeng dependihan o sandalan ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ano man mo ang kahihiatan nito. Sabi ko sa Mateo 6:26, basta ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Ano ho ang gusto sabihin doon? Inaalis mo ng Panginoon yung kaisipan sa kanyang mga alagad. Ang kanyang kinakausap dito, yung kanyang mga taga-alagad na tagasunod na nakaka-experience mo ng struggle. Kasi the more na nakikita nila sumusunod sila sa Panginoon, nagiging mahigpit ang paligid nila. Kaya sinasabi ko ng Panginoon sa kanila, kung yung mga ibon hindi ko pinapabayaan, kayo pa. Pero isipin lang mo natin ito, kahit sa isang madaling minuto, gaano tayo kabilis na nag-worry sa ating kalagayan kapag tayo ho ay nakaka-experience ng kaunting kakulangan sa ating material na pangangailangan. Di ba napakabilis? Napakabilis natin mag-isip agad ng paraan, itong gagawin ko. Bakit? Dahil nakikita ho natin, natatakot tayo sa pwedeng mangyari. Pero ano sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo mas mahalaga? Dito pinapakita ko ng Diyos na yung ating limitado na kaisipan na dapat ay nakapokus sa Kanya ay naimumulat ang katotohanan na hindi pala totally nakadepende tayo sa Diyos kundi sa ating magagawa sa ating buhay. We are not in control. Pero salamat sa Kanyang pangako, sinasabi niya ditong hindi ba higit kayong
mahalaga. Oo, ibon lang yun, pero kayo ay tao na higit na niyang pinapahalagahan. So yun po ang una natin makikita, God is concerned even to a lesser value. Pangalawa, God is concerned even to a smallest detail of life. Sa verse 30, ang sabi ko dito at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang galahan. Mga kapatid, isipin nyo, bakit ko kailangan pang banggitin ng buhok? Kasi meron ng tao wala ng buhok. Kasi parang ano yun nasabihin natin lang, bakit buhok pa? Wala naman kasi nag-iisip magbilang yan Wala akong nakitang barbero o parlo na pag-upunyo na sabihin, kupito, hindi, papabilang ko buhok. Sabi ko nila, ay doon sa talatang 30, kahit pala ang buhok bilang ng Diyos. Hindi ho binibilang ng Diyos, bilang ng Diyos. Hindi na kailangan bilangin alam na niya. Halimbawa, ang ulo ni Sani, ilan ang buhok, alam na ho ng Diyos. At ilan din sa akin medyo nababawas-bawasan na, alam na ho ng Diyos. Sabi ko, meron daw higit kumulang na 100,000 ang buhok sa ulo ng isang tao. Depende sa lahi. Pagka ho pala blank, mas marami. Pero may mga blank din naman na blank na ang muna. Ano ang gusto sabihin dito? Bakit ito sinabi ng Panginoon na bakit sa lahat ng parte ng tao, buhok pa? Kasi ito ay isang detalye na hindi na natin kailangan bigyan ng pansin kasi sino naman nga magbibilang ng buhok? Pero ano po ang gusto sabihin dito? Ang kahulugan lamang nito para sa atin ay nagsasabi na lahat ng detalye sa ating buhay alam na. Lahat. Ay kung bilang niya ang buhok mo, ay di alam niya kung wala ka nang sasahin bukas. Ay buhok, binibilang. O, di alam na ng Diyos na, anak kong alay ko papayin din ang laman ng bitaka. Kaya siguro naglalakad-lakad na, hindi. Wala na siguro, alam ng Diyos kaya alay naglakad na, wala nang mapamasahe. O kaya alay ganun wala na siyang may pagtustos sa kanyang palagayan o sa kanyang pangangailangan. Ay ano ba talaga ang hinahanap ng tao? Hindi ho inaalis ng Diyos yung need, yung pangangailangan. Actually, sinasabi ng Diyos na huwag ninyong intindihin yan, huwag ninyong isipin yan. Hindi ho sinasabi ng Diyos na gano'n. Ang sinasabi ho niya doon ay hindi tayo mapabalisa. Alam ng Diyos yung concern natin sa need, sa pangangailangan. Material o pisikal, ano man po ito. Pero ang gusto niyo sabihin dito ay kung bilang niya ang buhok, yung lahat ng detalye ng need ng isang ng kanyang anak ay kanyang alam. At ano ho ang kanyang gagawin doon? Ay ditutugunan. Mga kapatid, ako ho ay, siyempre, bilang tao, alam din naman ng Diyos ang aking salubin. Alam ng Diyos kung saan ako natatakot, alam ng Diyos kung saan ako mahina, alam ng Diyos kung nag-aalala na ako kapag ganito, gano'n ang sitwasyon. Just imagine, wala ko sa ating makakaligtas. Ayoko kung meron nakaupo dito na walang katakot-takot sa kanya. Yung parang sa lahat ng pagkakataon, relax kahit walang laman ng bigasan, walang kakainin, relax na relax. Sabi, kung mamatay. Palagay ko, wala, ayoko lang mo. Kung meron man sa inyo dyan, ikaw sabi niyo, mamaya hihingi ako ng tawad sa inyo. Kung ganyan talaga kayo, na yun talagang, wala! Ibig sabihin kung wala na makakain, mamamatay mamaya na yung walang problema. Pero walang taong ganun. Kaya alam ng Diyos, alam niya yung concern natin at hindi niya inaalis yun. Ang gusto niya lang sabihin is, hindi ko ipagkakain ang inyong kayo. Hindi ko ipagkakain. Alam ko yan. Ano ho ang importante doon? Kung ganito ho, kung sinasabi ditong ang detalye, ang lahat ng detalye sa ating buhay ay alam ng Diyos, hindi sa Kanya kung natin isalin ng lubos ang ating kalalagayan, ang ating hong pangangailangan, ang ating hong magiging sitwasyon. Narinig mo nga, sabi nga ng isang balita, bagamat siyempre isa ng media, ano ho yan kung tawagin natin is tawag niya. Minsan ay nag-overacting, parang sumusobra. Sabi nung nagbabalita, dalawa sila, sabi,
Sabi, partner, mantakin mo. Pag nagtuloy ang gera ng Iran at Saudi, kasi ang Saudi isa sa malaking bansa na yung oil producing countries. Isa. So, paano yung pasok ng mga langis na yan? Hindi rin magkakaproblema. Sabi, isipin mo kung gaano magiging pag-shoot ng yung halaga ng langis. Halimbawa ang DCT, 500 ng 1 litro. Magkano ang pausahe? Ang akin, nung pinakikinggan ko lang ng yung mga ganitong news, iniisip ko din yun. Pero ang sa akin, sabi ko lang, Panginoon, kayo po ang may hawak ng lahat ng bahay. Kung mangyayari ito, wala kami kontrol. Kung hindi, salamat. Kasi hindi niyo pinahintulot dahil ang sinabi doon, kung ang ibon daw hindi niya pinapahintulutang malaglag na hindi ayon sa kanyang kalooban. So, lahat ng aspeto ng ating buhay ay concern ng Diyos. So, ibig sabihin po nito mga kapatid ay even the smallest and detail ng ating buhay, alam ng Diyos. So, hindi doon mo makikita mga kapatid na wala akong bagay na hindi umaayon sa kalooban niya na kanyang ipinapahintulot. Meaning, kung soberano ang Diyos, every part ng buhay natin, ipinapahintulot niya at hindi. Yun wala mo yun Ipapahintulot, hindi. Ipapahintulot, hindi. Ipapahintulot, hindi. Ganun lang ang ating buhay. At ganun din ang kapaligiran. Kasi walang nangyayari sa ating paligid na hindi kontrolado ng Diyos. Hindi mo pwede sabihin ng Diyos na wala na akong pakialam sa mga kung ano man ang ginagawa nila dyan. Satanas, bahala ka na diyan kung wala na. Hindi mo ganun ng Diyos. Kahit si Satanas, humihingi pa ng permiso sa Diyos para gawin niya ang gusto niya. Siya ko, malinaw yun. Doon sa panalangin yung sinabi ni Jesus na, Pedro, hinihingi ni Satanas. So, kailangan pang humingi ng permiso sa Diyos, ang diablo, para gawin ang kanyang gusto. So, ibig sabihin mo dito, ang malasakit ng Diyos sa lahat, at in particular sa atin, ganun na lang. So, kung ano man mo nangyayari sa atin ngayon, basahin natin sa ganitong diwa ng pag-unawa na nagpapahintulot ang Diyos sa atin ng mga bagay, pero hindi ito hiwalay doon sa katotohanan na na alam niya ang detalye ng lahat sa ating buhay at gaya ng ating binanggit kanina, hindi ho niya ipinapahintulot ayon sa kanyang kalooban na may mangyari kung ito po'y hindi sa ilalim ng kanyang kapamahalan. Ano po ang sabi ng awit 34, 25, 26? Mula pagkabatat ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagbabayad. O ang anak niya naging hampas lupa. Sa lahat ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob sa mga mahirap, pagpapalay laan ng kanilang mga anak. Ang sabi ko dito ay, sabi ng sumulat ng Salmo, ang Diyos din hindi nagpapabaya. Ang kanyang mga anak ay maging hampas lupa. Sa halin na maging hampas lupa, sabi sa lahat daw ng oras, bukas pa ang palad sa pagkakaloob. Ibig sabihin noon, kung nakakaranas ka na ng hirap, handa ka pa rin mag-share. Diba sa mga Macedonian churches, pero ang thinking ng tao ganito, kung ako ay kulang na, ibibigay ko sa iyo. Pero sabi mo dito, hindi hahayaan ng Diyos na maging hampas lupa. Alam niyo ba ang ibig sabihin noon? Yung ikay gagapang na sa hirap. So bagay, sabi nga natin, everything is under God's control. Parang kasi ganitong mentality natin hindi magandang patutuwa yan. Pero hindi nanlilimahin di anak ka ng Diyos. Di ba ganyan tayo? Isa may nakausap ako, sabi, hindi pwedeng makita ng mga hindi mananampalataya na ang ating pastor ay nanlilimahin. Na ang sapatos ay nagpupuri. Anong ibig sabihin? Wala na ng pula, nakangangana. At pag nakita ko ng mga tao, sabi, yan ka. Iyan ko. Yan lang ang anak ng Diyos. Para kung mabigat yun. Hindi lang yun sa mga gagawa, kundi sa mga kapatiran na makita na parang ikay naghihirap. Naghihirap ka hindi lang sa wala kang
panggastos, naghihirap ka sa sakit, naghihirap ka sa ganito, na parang bang, it's a bad testimony. Hindi tatanggapin ang unbeliever niyo. Para lang sabihin, kung naniniwala at sumasampalataya ka sa tunay na Diyos, bakit ganyan ka? Mga kapatid, teka muna. Huwag tayong lumayo sa katotohanan ng salita ng Diyos na ang mga nauna sa atin ay higit pang nakaranas ng masakot na kalagayan kaysa sa ating naisip. Pero tingnan po ninyo ito, dahil ang Diyos ay mabuti at nagmamalasakit, hindi niya hinahayaan na tayo ay dadaan sa ganyan kung hindi rin yan para sa ating ikabubuti at sa kanyang ikaluluwalhati. Yun ang point noon. Hindi ng Diyos pababayaan ang kanyang mga anak na maging hampasumupa. Kasi ang dapat makita dito ay ganito, na kahit sa ganumang kalagayan, makikita nila ang presensya ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ko ninyo. Dapat din. Ano man ang ating kalagayan, dapat makita ng mga hindi mananampalataya ang presensya ng Diyos sa buhay ko at sa buhay ninyo. Dapat din. Hindi yung para pag nakapagmamalaki tayo at sasabihin natin, kaya pala kayo ganyan, ikaw ng inyong Diyos. Kasi once na isang pagkulang lang, halimbawa, bigla ka naghirap, ay iisipin agad ng mga yun, sabihin din ako, ganyan pala Diyos ng mga yan. Magaling pa, Diyos natin. Hindi. Ang pinakikita ko dito ay, ang Diyos ay mabuti, nagmamalasakit, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, kailangan ang presensya niya ay makita sa atin sa anumang ating kalagayan. Pangatlo, konsensya sa lesser value. At dito, ngayon naman ay God is concerned to all His people. Sa talatang 31, ito yung dito binitawan ni Jesus yung sinabi niya sa paalalang ito. Verse 31, huwag kayong matakot. See, kaya sabi natin yung context. Huwag kayong matakot. Siyempre, natatakot. Nag-aalala. Hindi nila alam, Panginoon, hindi ka muna, mukhang mahirap itong dadaanan namin, susunod kami sa iyo. Mahirap Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Tapos sinabi niya doon sa bandang huli ng talata, kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming mga. So, yun na ho yung parang summary, pero parang sinuma na ng Diyos, ng Panginoong Kristo, na huwag kayong matakot. Yun ho ay isang malaking pabibigay, kumbagay palakas loob, kasama ng kanyang pangako na maranasan ng kanyang pagmamalasakit sa kanila. Kung ang di kahalagahan ay kanyang pinagtutuunan ng pansin at ang mga detalye sa ating buhay ay alam niyang lahat, mayroon pa ba tayong dapat alalahanin? Yun ang tanong. Kung ang di kahalagahan ay kanyang pinagtutuunan ng pansin, ang ibig sabihin, yung mga ibon na naglipana, napakarami, ay binibigyan pansin ng Panginoon, ng Diyos. At ang mga detalye sa ating buhay, meaning ang ating buhok ay bilang niya. Concern siya. Mayroon pa ba tayong dapat alalahanin? Yun ho malagang tanong na dapat kong sagutin ko at ninyo. Nila noon at ngayon sa atin. Kasi yun ho ang gustong sabihin ng Panginoon. That's the point ng mensahe ko nito. Kung paano ang pangako ng Diyos ay nandoon. Ang tanong ay, mag-aalala ka ba? Sabi ko kanina, kung alam ninyo kung sino nangako, hindi ka nag-aalala. Siyempre pagka may isang tao nangako, at alam ninyo medyo nasira sa pangako, nag-aalala tayo. Pero pag ang tao nangako, tayo mo ay panatag kapag kilala na, totoo yan. So, ang Diyos pa? Ang Diyos pa kaya? Kung ang Diyos nagsabi sa atin, ay ibig kong sabihin yan wala akong mahirap na hindi mapapangyari o malalagpasan o magiging imposibleng lampasan natin kasama ng ating Diyos dahil ganun po siya magpalasakit sa bawat isa sa atin. Ang issue ng pagharap sa pagsubok ay nakasalalay sa ating tiwala sa Kanya. Mga kapatid, dito pa lamang sa mga pinag-usapan natin, kanina nung binanggit ko, nagpauna na ho kasi ang Panginoon sa kanila na hindi mo sila makakaiwas sa pag-uusig. Hindi mo sila makakaiwas sa pagsubok. Hindi mo pwedeng laniwan ito ng Kristiyano. Basta ikaw ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, hindi ka na pwedeng umatras doon sa katotohanan na ang pagsubok o ang pag-uusig at pagsubok kasama na. Hindi mo pwedeng itulak yan palayo. Hindi naman sinabi dyan,
lagi mong harapin o lagi mong mahanapin at doon ka. Hindi gano'n. Hindi. Ang sinasabi doon is yung realita na pag sumunod ka sa Panginoon, kasama na yun. Yun yung sinasabi. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kasama ang dalamhati. Kasama ang tinatawag na pagsunod sa hirap na kanyang dinanas. So, ang ibig lang po sabihin noon, ang issue ngayon ay hindi na tayo, kumbaga, ang tanong ay iiwas, lalayo, kundi yan ho'y pagsasalalay mo natin sa tiwala natin sa Diyos. Yung bang kung paano natin ilalagak ang ating sarili, sasabihin, Panginoon, kayo na po ang magpapatuloy na bumiya ng buhay ko, kung ito ho'y dadaanan ko, sige po, Panginoon, kahit medyo masakit, sige. Siyempre, ganun lang po tayo. Pagka nakikita ko, na-realize ko, ganito. Kapag ang tao ay maalwan, madali mo tayong magbitaw ng mga salita na sa tingin natin, parang pag medyo sabihin natin, ako pag ako nakaranas yan, sabihan yan ng Diyos, yun ka. Mga ganun mo tayo magsalita. Pero sa akin kong karanasan, mga kapatid, bilang naglilingkod sa Diyos, bilang pastor, marami akong nakita mga may sakit na kahit alam ko yung takad ng pananampalataya, ay pag nandun mo sila sa sandali yun, ay talagang kita ko yung nalabas yung yung kang parang hinagpis. Yung hinagpis, yung parang bagang, yung hinaing, yung parang bagang naghahanap sila ng kalinga ng Diyos, naghahanap sila ng paglapat ng Diyos na kanilang na mapagpala niyang mga kamay para man lang sabihin, huwag ka mag-alala, hindi kita papabayaan. Naghahanap sila ng concern mula sa Diyos. Hindi siguro ito dahilan para sila totally magduda. Pero doon po nakikita na pag talaga pala ng tao dumanas ka sa gayon, talagang lalabas at lalabas ng tunay ang kulay. Pero, hindi yun lingid sa Diyos. Hindi yun sa hindi alam ng Diyos na, ba't ka dito? Hindi. Naniniwala ako na alam ng Diyos ang pinakamatinding tinatawag kong kahinaan na meron tayo. Na pwede ho natin i-express yan sa Kanya sa mga panahon ng mabigat. Sa mga panahon na dadaan tayo ng mga pagsubok at paghihirap na maaari yung kumbaga sa tingin ng iba grabe ito. Grabe ang dinadaanan nito. Ganun ho ang magiging pagtingin ng iba at naging tayo. Pero hindi ito dahilan para questionin ang Diyos at sabihin, sino ka ba? Ano bang ginagawa mo pa? Hindi ho para mawalaan ang lubos na pangalan sa Diyos. Kundi yung bang hanapin ang kanyang malasakit. Marami ako narinig na sabing, Pastor ko, kung ko'y mamamatay at kukunin ng Diyos, maganda pa ko yung kang pagpigit ko sa gabi, diretso na. Dahil ako yung naranasan, isang kapatid natin babae namatay sa sakit na kanser. Ay talagang binibig sa sakit, ay kapit sa kamay ko, ay randam na randam ko yung pisil. Ay meron yung sabi sa akin, sabi, Pastor, gusto ko lang mamatay. Ay sabi ng mga kamag-anak sa paligid, huwag mo sabihin yan, masama yan. Ay di ang panalangin ko, sabi ko, Panginoon, kunin na kunin yung kapatid nito. Gawa ng ganito yung dinadaanan yung paghihirap ay hindi madali. Tapos yun, hindi na. Yung araw na yun din, kinuha na siya ng Panginoon. Sino makakapagsabi sa atin sa ganun sandali, tayo ay makakasigaw pang, pinupuri kita Diyos! Ayan. Well, hindi ako makahapon, pero mahirap. Kasi ang nasa isip mo is yung pain, yung hirap. Pero alam mo ang Diyos, alam mo yan, hindi mo yan pagdududahan. So mga kapatid, gusto lang natin sabihin na nakasalalay sa lubos nating tiwala. Dahil ang nangako ay tutupad sa kanyang sinabi para sa atin. Sabi mo ng awit 91, talatang 7, kahit na mabuhat ang sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaari. Mga kapatid, ito yung pwede natin sabihin sa ating mga kapatiran. Well, depende mo ito sa kalooban ng Diyos. Saan mang sitwasyon tayo naroon. Yung mga persecuted churches, mga persecuted Christians from other countries,
yung mga kapatiran natin OFWs na nasa Middle East, kung sakaling puputok ang gera, kung sakaling hindi na ma-prevent talaga na magkakatutuloy ang gera, naway hindi, yan po aking panalangin. Pero kung sakali, pwede mo natin sabihin sa kanila ito, kahit mabuwal na 1,000 tao, kahit sa iyong paligid ay 10,000 ang mamatay, huwag kang matakot. Hindi ka maano. Kung ang kalooban ng Diyos ay ikikip ka niya na mabuhay, hindi ka maano. Hindi ka maano. Kahit pa ibagsak sa ulo mo ang nuclear bomb, pero hindi naman mangyayari yun. Hindi ka maano. Dahil ang Diyos ay in control of everything at ang kanyang pangako ay mananatili pangako. Mga kapatid, narito pong 12 sa mga pangako ng Diyos. Gusto ko lang ibahagi na aking nabasa. Sabi ko dito, God's presence, I will never leave you. God's protection, I am thy shield. God's power, I will strengthen thee. God's provision, I will help thee. God's leading, and when he moveth forth his own ship, he goeth before them. God's purposes. I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thoughts of peace and not of evil. God's rest. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. God's cleansing. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse our sins and to cleanse us from all unrighteousness. God's goodness. No good thing will He withhold from them that work uprightly. God's faithfulness. The Lord will not forsake His people for His grace, great names sake. God's guidance. The meek will He guide. And then finally, God's wise plan. All things work together for good to them that love Him. Galing po yan sa Our Daily Bread, January 1 issue. 1985. Simple. Siguro ito ay nakita lamang ng isang taong tumitingin. Pero hindi lang mo yan napakarami. Kung doon sa 3,700 plus promises, nakita natin ang ating pinag-usapan ngayong umaga mga kapatid. Tandaan nyo lang, pagka kayo naglalakad, nakakita kayo ng ibong maya, sabihin nyo, mas mahalaga. Tapos pagka kayo nagsusuklay sa umaga, kung marami pa namang buhok, sabi niyo, Lord, salamat sa marami pa rin buhok, pero at least salamat bilang nyo rin. Kung wala namang buhok, pwede niyo sabihin, Lord, salamat sa ulo. Kasi kung wala namang ulo, patay ka. Ganun lang. Simple as that. Kasi, para dalhin tayo doon sa reality, ang Diyos ko, ang may hawak at hindi control ng buhay natin ng ating kapaligiran. Every single detail, small detail, alam ng Diyos ko. Dahil siya may pangako, kung itong pangako niya pinatutupad niya sa lahat, even doon sa mga bagay na hindi masyadong mahalaga, ika nga sa ating pagtingin, sa ating kaya. Sana hindi tayo maging mapag-worry o mapagbahala sa taong ito, pagkus matibeno ang ating tiwala sa mga pangako ng Diyos. O dakilang Diyos na mahabagin sa atin. Maraming salamat. Salamat sa patuloy na paghahayag ng iyong mga pangako sa amin, ng iyong mga salita, kahit na minsan talagang batid ninyo, Panginoon, talagang nahihirapan din kami. Batid ninyo ang mga dinadaanan namin sa aming buhay na kung saan ay hindi namin alam kung ano ang kasagutan. And you don't need to explain to us the answer. Hindi kailangan namin mula sa inyo, Panginoon, ang isang eksplanasyon o paliwanag kung bakit ganito. Ang kailangan po ninyo makita sa amin ay ang aming pananalig o tiwala. Kung kami bagay sumasandal ng tuwiran sa inyo at sa inyong mga salita at nanghahawak sa inyong mga pangako, anuman ang mangyari sa aming kasunod na buhay, sa aming pamilya, sa iglesia ito, o sa aming kapaligiran. Lord, gaya ng aming nabanggit, we are not in control, but you are in control. And we praise you, thank you for that. Dahil dito, Panginoon, kausapin po ninyo kami. Nawa po ay itong paalaala ito sa aming mga anumang aming ginagawa, anumang aming nakikita sa aming kapaligiran. Let it be a reminder to us na you are always concerned in every small and every detail of our lives. Lord, maraming salamat.
We thank you and we praise you. At muli, nais namin italaga ang aming mga buhay sa inyo para sa taong ito. Salamat sa inyong malasakit, pagmamahal sa inyong mga pangako. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.